Masayang araw, mga ka-PL. Dalawa po ulit pag-uusapan natin. Una, isang dating senador na umanib sa partido ng isang dating alkalde na naging kandidato noong nakaraang halalan. Alamin po natin kung sino itong dating senador. Okay? At ang pangalawang pag-uusapan po natin, mga kababayan, ay itong di umano'y pagpapakontempt o gustong ipakontempt si Chairman Attorney Garcia ng COMELEC, mga ka-PL, dahil nasabi di umano ni Garcia kung maibabasura ang kontrata ng Miro system ay babalik ho tayo sa manual election. Paunang tanong, saan po kayo sa dalawa? Automated election gamit ang mga DCM o mga makinarya? O dito sa makalumang eleksyon, mga kababayan, na sulat sa blackboard, babasahin, medyo mahaba-haba ang bilangan, pero mas komportable tayo kasi parang napakahirap po dayain, lalo na sa panahong ito na napakarami ng kamerang nakatutok. Di tulad ng nakaraang matagal ng panahon, no, na walang kamera kundi mga mainstream media lang na nabayaran pa. Paki-comment lang po. Pero bago po natin yan simulan, magkikisuyo muna tayo sa mga hindi pa po nakasubscribe ng mga ka-DDS, mga ka-PL at mga kababayan. Baka naman. At paki-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload, at huwag niyo pong kalimutan, paki-like na rin po ang video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. Ngayon, mga ka-PL, unahin po natin itong isang dating senador na lumuhod sa dating alkalde para pumasok. Grabe, lumuhod talaga. Hindi naman. Nakianib lang siya sa partido ng dating alkalde ng Maynila. May idea na ba kayo? O eto, basahin ko muna. Ayan, may larawan, mga kababayan. Nagkita. Ito po ay napulot po natin sa Aksyon Demokratiko. Ayan. Sinong politiko ang kilala nyo dyan? Nagkita at nagkaroon ng makabuluhang kwentuhan ang ating Action Chairman Ernest Ramil Jr. kasama sina Action Demokratiko President Isko Moreno, former Senator Sonny Trillanes, and former Caloocan Congressman Egay Eris, mga ka-PL. Wala tayong pakialam sa ibang taong nabanggit natin. Dito lang po tayo, mga ka-PL, kay former Senator Sonny Trillanes. Yan pa lang yung pangalan na yan, mga kababayan. Kayo na po ang humusga. Ayoko po na may masabi pa ako tungkol sa taong ito. At may pagka-balat sibuyas. Ano ba? Ito pa, isang larawan. Ayan hindi kita. Ayan. Action Demokratiko welcomes former Senator Trillanes as party member. Ayan na. Nanumpa na si Trillanes, mga kababayan, sa Action Demokratiko. Makakasama niya na si dating Mayor Isko Moreno. Eto, hindi ko po kinukutsa, ha. Ang mga kaibigan natin na sumuporta
no, kay Mayor Isko noong nakaraang halalan. Mga kaibigan natin yan eh. Hindi natin dapat kutsain yan. Nagtatanong lang. Ano kaya ang naging reaksyon o magiging reaksyon pa lang nila kapag ka nalaman ho nila mga kababayan na ayan o, nanumpa na, nanumpa na si Trillanes sa Aksyon Demokratiko. Ako si Sunny Trillanes. Sumasang-ayon na makikianib sa Aksyon Demokratiko. Hindi ko alam kung ganun yung mga sinasabi. Basta akin lang man yung sinasabi ko na yun. Yun na nga ang tanong. Ano kaya ang magiging reaksyon ng ating mga kaibigan dito? Ulitin ko hindi ko ho sila kinukutya. Ano? Mas mainam yung marinig din natin yung kanilang opinion tungkol dito. Kasi para sa akin, kay Mayor Isko lang, walang problema sa akin. Mabuti itong mamang ito. Mayor Isko, kung hindi nga tumakbo si BP Sara bilang katandem ni Bangag, mga kababayan, at kalaban ni Bangag, si Mayor Isko sa pagka-pangulo noong nakaraang halalan, si Mayor Isko talaga ang susuportahan ko eh. Kaso, lintik talaga itong si Bangag eh. Ginamit si Inday Sara eh. Ginawang tandem eh. Para nga naman, yung suporta mula kay Inday, susuporta din sa kanya. Mautak talaga eh. Nabudol talaga tayo mga kababayan eh. Para sa akin, okay si Mayor Isko sa akin. Pag tumakbo yan, sa pagkasenador, si Isko, iboboto ko yan. Pero, itong isang kasama niya, na nakapapasok lang sa Aksyon Demokratiko, hindi ko susuportahan niya. Ayoko yan, mga kababayan. Si Isko lang siguro, pag tumakbo siya. Ayan picture taking na sila. Ayos, ano po ang komento nyo dito sa unang pinag-usapan natin? Okay, paki-comment lang. Okay, dito na ho tayo sa pangalawang pag-uusapan natin mga kababayan. Etong baka mauwi sa manual elections sa 2025 na matagal na po natin itong inaasam-asam. Ito, basahin ko mula ho ito sa SMNI News. Ayan. SMNI News. Ito. Ex-Congressman Edgar Eris dumulog sa Korte Suprema para ipakontempt si COMELEC Chair Attorney George Garcia, mga kababayan. Ipapakontempt niya. Dumulog siya sa Korte Suprema. Ano kaya ang dahilan niya? O ito, basahin natin. Ito ay dahil umano sa pahayag ni Garcia na mauwi sa manual elections ang 2025 elections kapag nabasura ang kontrata ng Miro System. Mga kababayan, tanong ko po sa inyo dito sa pangalawang na pag-usapan po natin, sang-ayon ba kayo na babalik tayo sa manual elections? Sulat sa papel, hulog sa balota, tapos pagkahapon, nakaboto na lahat, wala ng tao, bubuksan yung balota, isa-isahin ang basa, sabay sulat doon sa pisara. Medyo matagal na bilangan, kung di ako nagkakamali, abutin ito ng ilang araw, wag naman siguro 1 linggo, at kinakailangan ng karagdagang seguridad sa bawat presentong kung saan nagbibilangan ng boto. Kung seguridad lang, walang problema. Kasi siguradong hindi tayo pababayaan ng mga kapulisan, kasundaluhan, at ng kung sino pang mga otoridad para sa kaayusan ng pagbibilang ng mga boto. At higit sa lahat, maliban dyan sa mga otoridad, meron ding mga magkukusang loob na mga kababayan natin na handang magbantay, libre ito, suporta lang talaga
kusang loob lang para nga naman maiwasan ang kaguluhan habang nakatutok ang kamera. Pag nangyari ho ito mga kababayan na matuloy itong manual election at tuluyan ngang nabasura ang Miro system, dito po kinakailangan o gamit na gamit ang mga vlogger. Kasi kung sa akin lang, hindi ito kakayanin ng mga mainstream media. Kasi although kaya nilang magpalit-palitan ng shifting, no, na ikaw sa ganitong oras, ikaw sa ganitong oras para matutukan buong magdamag kung sakali man, no, ang bilangan at maiwas sa mga dayaan at kaguluhan. Pero ang mga vlogger, gamit na gamit ho dito. Oho, mga kababayan, sa akin lang yan ha. Para sa akin lang yan. Halimbawa na lang kami mga Dabawenyos na vlogger. O, ganitong oras magko-cover si Koo, ganitong oras mag-cover ako, si Tropang Bisaya, ganyan, ikot kami. Mahaba ang pahinga namin, hindi na puputol ang live namin. Kaya nga mas gamit na gamit ang mga vlogger sa mga pagkakataong ito pag natuloy itong manual election. Pero kapag hindi na basura ang kontrata ng Miro Systems, mga kababayan, balik pa rin sa dati. Pagkatapos bumoto, pagkahapon, kinagabihan, may resulta na. Naumay na tayo sa sistema na yan, mga kababayan. Tuwing pagkatapos na lang ng halalan, ang reklamo ng natalo na politiko, nadaya siya. Gumugulo, sandali, ilang buwan din pinag-uusapan, nagpaparecount pa sila. Ba't di natin ibalik ang manual election? Di ba? Nung araw, nadadaya kasi wala masyadong kamera. Hindi tulad ngayon, lahat tayo may bitbit na kamera. At pwedeng makakuha ng video habang nagbibilangan nang maiwasan ang dayaan. Kahit hindi man sa loob ng mismong bilangan, kahit sa labas man lang para makita ang mga ganap kung sakasakaling mayroong magtangka na manggulo sa bilangan. Sa loob, hindi ko alam, bawal yata yan ang camera. Pero sa labas, siguradong pwede tayo dyan. Di ba? Saan ho kayo? Manual elections o automated elections, mga ka-PL? Paki-comment lang po. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.